Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Ilang araw na lang, hatol ng Bayan 2025 na. Nananawagan ng Commission on Elections sa mga senior citizens, persons with disability, at mga buntis sa samantalahin ng early voting hours sa May 12 elections. Ayon sa komisyon, makakatulong ito para makaiwas sa mahabang pila at maiwasan ang mainit na panahon. Makakatulong din ito sa kumbinyenteng pagboto. Narito na ang ulat ni Debbie Gasingan. Hinihikayat ng COMELEC ang mga persons with disabilities, senior citizens at pregnant voters na makibahagi sa early voting hours na inilaan para sa kanila sa May 12 national and local elections. Ang early voting hours ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Maaari ring bumoto sa naturang oras ang mga assistors sa kondisyong rehistrado silang botante sa kaparehong polling place. Let us highlight and trumpet the advantages and benefits of availing the early voting hours, such as skipping the long lines, avoiding the summer heat inside the polling place, and voting with ease and convenience. We have this program so that we'll be allowing them to vote ahead of the majority of the voters. This is a very good program kasi at least yung mga senior citizens, pregnant women, and persons with disabilities will be afforded exclusive time to vote. Hindi na sila makikipag-agawan sa ating mga regular voters. Sinimulan ang nasabing inisyatibo noong 2023 sa mga piling lugar dahil sa magandang feedback ng mga botante. Nagdesisyon ang COMELEC na gawin itong institutionalized. Let us remember that early voting is more than convenience. It is a step forward toward empowering every Filipino voter, especially those who need it most, the senior citizens, PWDs, and pregnant voters. Nilinaw naman ng COMELEC na ang EVH ay optional. Ang mga nasa vulnerable sectors maaaring bumoto sa regular voting hours mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. sa pamamagitan ng paggamit ng express lane o accessible polling places. Maaari rin silang bumoto sa priority polling places mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. Samantala, inihayag ni Atty. Elenita Julia Tabangin Kapuyan na mamamahagi ito ng tokens sa mga makikibahagi sa early voting hours sa polling precinct sa Barangay Dominican Mirador, Baguio City. Doon po ako magbibigay nung small prizes na yon to congratulate our early voters. At tatanungin na rin namin sila kung convenient ba, is it a good idea, or gusto nyo pang ipagpatuloy itong program na ito. Debbie Gasingan para sa PIA News, Cordillera. Matagumpay ang isinagawang final testing and sealing of FTS ng mga automated counting machines o ACMs sa Cordillera. Ayon kay COMELEC Core Regional Director Julius Torres, isa ang Cordillera sa 3 rehiyon sa bansa na 100% successful ang isinagawang FTS. Anya, may naitalang 3 report na nagkaroon ng issue sa ACM pero agad ding naresolba. Sinabi ni Torres na may mga technical hub sa mga lalawigan na nakahandang rumisponde sakaling magkaroon ng aberya sa araw ng halalan. Ang mga ACM ay nakasil na sa mga presinto at bubuksan na lamang sa araw ng eleksyon. Pagtitiyak ni Torres, handa ang Cordillera sa Hatol ng Bayan 2025. Sa ibang mga balita, sinisikap ng pamahalaang katuwang ang mga pribadong sektor upang matulungan ang mga may kapansanan. Kabilang na sa inisyatibo ang pamimigay ng libreng prosthesis para sa mga ilang amputees. Karagdagang detalye mula kay PIA Intern Claude Ganiting. Batay sa datos ng National Council on Disability Affairs noong Enero 2025, mayroong 1.9 million na nakarehistro na persons with disability o PWD sa ating bansa. Batay naman sa isang pag-aaral ng Philippine Council of Health Research and Development, tinatayang 80% ng mga Pilipinong amputees ang walang prosthesis dahil sa kamahalan nito.
Dito sa Baguio City sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Baguio Persons with Disability Affairs Office o PDAO, Department of Social Welfare and Development o DSWD-CAR at ng Instalimb, isang pribadong kumpanya na gumagawa ng prosthesis ay nabigyan ng 9 na libreng prosthesis ang ilang amputees dito sa Baguio City. Sa tulong rin ng City Health Services Office o CHSO Baguio, ang pamimigay ng libreng prosthesis ay isinagawa upang makatulong sa mga amputees sa syudad at sa probinsya ng Benguet. Of course, nag-start po ang ating pakikipag-ugnayan sa Instalimb noong August 7, 2024 nung sila ay bumisita sa ating opisina na nakikipag-ugnayan dahil gusto nilang makatulong sa kapwa nating taong may kapansanan sa larangan ng prosthesis. Kaya kami ay nagagalak na nakipag-partner sa kanila kasi naniniwala po ang ating opisina sa pamamagitan ng ganitong ugnayan, makakatulong po tayo sa kapwa nating taong may kapansanan sa pagbibigay ng prosthesis sa lahat ng mga taong may kapansanan na nawalan ng paa. Yan po yun. Commercialized 3D printing prosthesis company. So, the significance that it will bring, no, do sa 19 patients na na-delibera natin sa Baguio is, of course, we want them to gain back their functionality, no? Kasi majority of the patients that we have accommodated in Baguio are yung bata pa, actually yung mga kaya pang magtrabaho. So gusto namin na mabigyan sila ng at least ng chance or opportunity na makapagtrabaho ulit. Even yung mga amputee natin na gustong makapag-aral, kahit yung simpleng yung makakilos lang sa loob ng bahay nila. So those are the things that we want them to at least experience ulit, because we know and we feel that the life of an amputee is a never-ending pandemic. No? Pagka na-amputate ka, ang feeling mo parang katapusan mo na eh. Hindi ka, feeling mo pabigat ka na sa pamilya mo kasi wala ka ng ginagawa, nasa loob ka na lang ng bahay. So we want to erase that negativity as much as possible and at least give hope to our amputees. Gusto naming makatulong talaga, no, na at least mabigyan ng modern, advanced and yet affordable prosthetic legs yung ating mga residente ng Baguio City, especially the indigent patients. No? So, if ever the city government will have an opportunity or just want to have the prosthesis fabrication inside the health services office, we can provide that. Our company can provide that. We can provide the technology, the training, the tools and equipment, everything. So that part of the discussion is still on the table. So, parang pina-finalize pa namin yung pagkakaroon ng machine ng Baguio. Pero eventually, magkakaroon sila. So, magse-set up tayo ng prosthesis fabrication sa city government of Baguio, and it will be the first LGU in North Luzon, if ever. So, to further strengthen the partnership, no, since ang target nga natin, mga as much as possible, mga indigent patients or yung mga kapos nating mga kababayan, we partnered with DSWD-CAR. Merong mga nag-grant ng full amount, merong nag-grant at least 70 to 80% ng amount ng prosthesis. Ang ginagawa na lang nila ng mga patient natin na hindi na-cover yung full amount is that yung iba, they seek financial assistance doon sa ibang government agencies or politicians. Lumalapit sila. Yung iba naman, meron naman silang mga relatives na malalapitan. So, yung pag halimbawa, kailangan nilang mag-cash out, they seek the assistance of their relatives. Pero on our end, parang yung dun sa 19 na na-delivera namin, parang
wala namang nag-cash out doon. Parang lahat ata kinover ni DSWD yung full amount. So, kaya nakakatuwa rin, nakakatuwa. Totoo na napakalaking tulong ang pamimigay ng prosthesis sa mga amputee dito sa Baguio City dahil bukod sa nakatulong ito sa pag-iwas sa gastusin ay nagbigay ito ng panibagong pag-asa sa kanila. Umaasa ang mga kinauukulan na marami pa ang matutulungan sa ilalim ng programa. Sabi nga ng Chinese philosopher na si Lao Tzu, "The journey of 1,000 miles begin with one step." Muli, ito si PIA SLU intern Claude Caniteng para sa PIA News Cordillera. Alam niyo ba, kinilala ang St. Louis University Sacred Heart Medical Center bilang kauna-unahang Department of Tourism accredited tertiary hospital para sa medical tourism sa Cordillera. Pagpapahalaga sa kabuoang karanasan ng mga pasyente, binigyang diin din. Si PIA intern Trishabel Cabico para sa report. Isang bagong milestone sa industriya ng kalusugan at turismo ang naabot ng SLU Sacred Heart Medical Center dito sa Baguio City. Mula sa serbisyong medikal hanggang sa turismo, muling pinatunayan ng taga SLU SHMC ang kanilang husay sa pagbibigay ng world-class na serbisyo. Formal nang kinilala ng Department of Tourism ang SLU SHMC bilang kauna-unahang tertiary hospital sa Cordillera na accredited para sa medical tourism. Ito ay bunga ng kanilang modernong pasilidad, mataas na kalidad ng serbisyong medikal at malawak na pang-unawa sa pangangailangan ng mga pasyenteng lokal at dayuhan. We are really honored to get this accreditation. It has been the vision of our president since 2015 to make our hospital the medical tourism center in the north. And we're so happy that after 10 years, we were able to achieve this. So being the first one is really something for us to be proud of dito sa amin. And that will also inspire our people to work harder towards this vision. Since we are the first here in CAR, it means a lot to us because people will get to know that our institution is accredited not only for the people of Baguio but all international, national, that here in Cordillera there is such a hospital that is to a different level. Okay? And most of our programs now are not only catering to patients who are diseased, but even taking care of wellness. It means to say that you don't need to be sick to come to us. You come to us and we take care of your health. And that, I think, is the one of the trust also of the universal healthcare that we are now supporting, and we can now go into a broader coverage because through the DOT, they can now help us disseminate our program not only to Baguio but to our visitors and to the other parts of the country. Sa seremonya ng pagkilala, itinampok ng ospital ang kanilang mga kagamitan at ipinamalas ang kanilang serbisyong alinsunod sa global standards at ang kanilang kakayahan sa post-operative care, language support, and culture-sensitive services. Bukod sa mga medikal na serbisyo, binibigyang halaga rin ng SLU SHMC ang kabuuang karanasan ng mga pasyente mula sa pagdating hanggang sa kanilang paggaling. Sa pagkilala nito, hindi lamang ang SLU SHMC ang nagwagi, kundi maging ang buong Cordillera na ngayon ay mas kilala na rin bilang isang destinasyon hindi lang para sa tanawin, kundi para na rin sa pangangalaga ng kalusugan. PIA SLU intern Trishabel Cabico para sa PIA News Cordillera. Malaking hamon ng pagtataguyod ng agrikultura lalo na sa mga lugar na lumalawak ang urbanisasyon. Upang matugunan ang hamon na ito, ipinakilala sa Baguio City ang inland aquaculture. Ano kaya ito? Alamin sa ulat ni PIA intern Jemarie Danang.
Unti-unting isinusulong ng City Veterinary and Agriculture Office ang inland aquaculture, isang bagong alternatibong pamamaraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng aquatic plants o animals na maaaring makatulong sa mga magsasaka sa lungsod ng Baguio City. Ang inland aquaculture ay naging posible dahil sa aquaponic system na kombinasyon ng aquaculture o ang pagpapalaki ng mga halamang pantubig o hayop at hydroponics na isang water-based o soilless cultivation ng mga halaman sa isang integrated system. Ang hydroponics ay yung tinatawag nating soilless farming. So nakakapasok yun sa ating SDG sa yung ng nutrition, zero hunger sa SDG natin, then sa livelihood na rin ng farmers natin dito sa Baguio. So yung mga existing na hydroponics natin ay sa Dontogan, tapos sa may Benin. Ang mga association na to is last year pa na-establish, tapos nagkaroon na rin sila ng hydroponics. Ngayon, nasa operation na sila. Kagandahan ng hydroponics is hindi na kailangang magbungkal. So at least lesser yung labor, kumbaga. Tapos kumbaga comparing sa traditional na farming, at least mas resilient siya sa changes, weather changes, kasi nasa greenhouse na siya. Tapos meron na siyang parang automatic system. Yung fertilizer or yung mga nutrients na kailangan ng plant, naka-infuse na siya sa water. So yun yung kagandahan ng hydroponics. Lately lang naman, nung sabi ni Mayor na at least we go on smart agriculture, so yun. Yung ginawa nating hydroponics dito sa Dontogan and sa Pinsaw, medyo malaki yon, kaya yung consumption ng members ng organization, syempre hindi naman nila kayang ubusin natin yun. So yung parang extra, binamarket nila. So ngayon, kasi continuous naman yung cycle ng production nila, naghahanap na sila kung saan sila magmamarket. Yun na yung mga problema nila. Mga piling lugar pa lamang ang nagsasagawa ng inland aquaculture dito sa lungsod ng Baguio. 4 na barangay naman ay kasalukuyang mayroong hydroponics, kabilang ang Kabayanihan, Santo Niño, Imelda Marcos at Outlook Drive. Inaasahan naman ng CVAO na magpapatuloy pa rin ang pagpapaunlad ng inland aquaculture sa lungsod sa mga susunod pang panahon. Ang inland farming, karamihan naman is yung nasa soil. So dito na sa Baguio, matagal naman nang may existing na garden dito sa Baguio. Yun nga lang, hindi laki ng Benguet or other places. So ang inland gardening, ang alam ko is yung sa soil, o yung kailangan mo na siyang i-cultivate, ganyan ang fertilizer. So yun yung parang common na ginagawa natin sa gardening. Inland farming natin dito sa Baguio is maliit lang. So yun yung mga garden kung sa mga backyard. Pero meron ding medyo malalaki sa mga city limits. Tulad dito sa Irisan, Apihalo, Camp 7. Yun yung mga area na meron pa namang malalawak na space for gardening. So yun yung mga parang source ng inland gardening na. Ang inland aquaculture ay patunay lamang na ang lungsod ng Baguio ay patuloy sa pag-unlad sa larangan ng agrikultura sa pamamagitan ng mga bagong inobasyon na makatutulong di lamang sa mga magsasaka at mga mangingisda, kundi maging sa mga nakatira rito. Ngayong buwan ng Mayo, ipagdiwang natin ang Farmers and Fisherfolk Month sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga produkto mula sa inland aquaculture. Gemma Ridanang, PIA SLU Intern para sa PIA News Cordillera. Pinaganda ang mukha ng Aurora Hill Bayan Park sa Baguio City. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaang lokal na may lapitang dekalidad na parke sa publiko. Pasyalan ng parke sa report ni PIA Intern Chelsea Mas.
Kasama na ngayon ang Aurora Hill Bayan Park sa hanay ng mga pasyalan tulad ng Burnham Park at Mines View Park sa Baguio City. Binuksan ang parke, dala ang panibagong sigla para sa mga residente. Higit sa bagong itsura, layunin ng proyekto na magbigay ng ligtas at luntiang espasyo para sa mga pagpapahingaan, ehersisyo at pagtitipon ng komunidad. Actually, resident talaga kami ng Aurora Hill. So, growing up here, sanay kami dito sa bundok. Sabi nga ni kanina, bantay ang tawag namin. So, nung pandemic, naging kumbaga, breather namin. Tapos nung nag-close, medyo na-disappoint kami kasi parang ang tagal, wala na kaming lalakaran. And then, eto nga, parang ang saya lang kasi worth it naman pala yung pag-close. So, we did not expect na ganito yung gagawin. Ganito siya kaganda at malinis. Sana lang ma-maintain siya para ma-experience din ng mga younger generations yung park na ito. Kasi para mawalayo din sila sa mga gadgets, mas maganda rin na din sila out. Makikita sa parke ang isang espasyong para sa lahat. Mga pasilidad na akma para sa mga bata, matatanda at pati na rin sa mga fur babies. Dito, makakapag-relax ang pamilya, makakapag-ehersisyo at makakapag-enjoy sa mga green spaces habang nagsisilbing lugar din ng pagbubuklod at kalikasan. Ganda kasi may pupuntahan ng mga bata na hindi lang flashlight, hindi lang sa bahay ba. Tsaka maganda kasi yung ngayon eh. Yung dati is masukal nga siya, tas maraming lamok, yung mga ganon. Hindi siya yung yung mga bata kasi pag nagpunta kami dito dati, marami na silang kagat na yun ng lamok. Ngayon okay na siya. Maganda na siya. As in, Layunin din ng parke na bigyang pagkilala ang alaala ng mga taong dito lumaki at magbigay ng mga bagong alaala sa bagong henerasyon. Sobrang saya po namin. Salamat po sa ating city government ngayon na naisip tong gawin. Kasi dahil dito mag-improve yung skills ng mga skateboarders natin dito sa Pilipinas. Dito sa Baguio. Lalong-lalo na kasali na yung skateboarding sa Olympics. So siguro may chance makapasok siguro ng mga skateboarders natin sa Olympics na. So yung sa skate park, syempre para sa amin dream come true. Kasi nga simula pa noon, hirap na talaga yung mga skaters ng Baguio maglaro. Meron pang time yung hinahabol kami ng police sa Harrison. So, bawal talaga dati. And then, kung saan kami naglaro. Then, yun, na-form tong grupo. Pinakinggan nila yung mga skaters. Ayun, hanggang dumating na yung araw, opening na, meron ng park. Sa mga nakaraang taon, ang parke ay pansamantalang isinara para sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng mga pasilidad. Ngayon, ang lugar na ito ay muling magbibigay ng bagong sigla at pagkakataon para sa mga residente ng Baguio. Kaya kung nais mong makalanghap ng sariwang hangin, maglibang kasama ang pamilya o simpleng magpahinga mula sa ingay ng lungsod, bukas na ang Bayan Park para sa iyo. Halina't bisitahin, damhin ang bagong sigla at muling makiugnay sa kalikasan at komunidad. Chelsea Mas, PIA SLU Intern para sa PIA News, Cordillera. Ngayong Mother's Day, ating kilalanin ang isang ina na patuloy na kumakayod para sa kanyang mga anak. Umaga hanggang gabi, nagbebenta siya ng merienda sa bungad ng isang universidad dito sa Baguio. Kilalanin natin si Aling Michelle de la Cruz sa report ni Trisha Rain Batoon. Sinasabi nila na ang ina ay ang ilaw ng tahanan, kung saan siya ang nagsisilbing gabay sa mga namamalagi rito. Sila din ang tagapagbigay ng mainit na pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng bawat isa at paghahanap ng paraan upang manatiling masaya ang tahanan. Dito sa Baguio City, isang ina ang nagsisilbing ilaw hindi lamang sa kanyang 3 anak, kundi sa mga estudyante na kanyang nakakasalubong araw-araw. Ang handog niyang sari-saring merienda sa harap ng isang universidad sa syudad ay nagdadala ng ngiti sa bawat isa.
Kilalanin natin si Nanay Michelle de la Cruz, ang ating supermom sa Baguio City. Dito anak sa SLU, magti 3 years na. Pero nung simulat bata pala ako, 6 years old, sumasama na ako sa nanay ko. So kayo rin po yung may gawa ng Oo, paninda anak. po? Kami yung nagluluto na ibang tinda, anak. Yung iba, hinahango ko lang, inaangkat. Nag-aral naman ako ng vocational. Nag-vocational ako ng computer science. Computer technician, anak. Na-i-apply ko naman, nagtrabaho naman ako ng secretary. Pero kasi, di ba nga, kinsenas katapusan ng sweldo. Kaya ngayon, parang sabi namin ng asawa ko, mag-business na lang tayo at least araw-araw may pinagkukunan. Ganun, anak. May pinagkukunan kami ng mga pambili ng mga pangangailangan, pagkain, pambayad ng kung lahat. Ganun. Sa pagtitinda ko, may araw na mabili, may araw din na matumal. Eto kasi anak, pang araw-araw to na yung pambili ng mga pangangailangan namin, baon ng mga bata. Yun. May konting natatabi. Pero kasi umuupa kami ng bahay, kaya medyo yung kita ko, nahahati-hati din anak. Si Nanay Michelle ay may pinapaaral na 3 anak. Aniya, ang kanyang mga anak ang pinagkukunan niya ng lakas at inspirasyon na patuloy na kumayod at magpursigi. Go lang ng go. Kasi ang uunahin talaga natin, Panginoon, unang-una sa lahat. Yun. Kaya para, sabi nga nila, para more blessing, kailangan unahin ng Panginoon. Tapos yung pakikipagkapwa tao ko sa mga katulad yung mga estudyante, kailangan ganun. Ang lakas ko anak, kasi lagi ko inisip yung mga anak ko. Yun. Mga anak ko, sabi ko, kailangan kong kumayod para sa kanila. Kasi ako yung unang kailangan na mag-provide ng mga pangangailangan nila eh. Kaya, ang lakas ko rin mga anak ko, pamilya ko anak. Yun. Sa mga nanay na kailangan talagang magsumikap, magsipag para sa mga anak, sa pamilya. Kahit kuminsan nahihirapan na, ganon. Kailangan pa rin makipagtulungan lalo na sa asawa ko, ganun. Tulungan kami para sa ikabubuti ng buhay ng pamilya, ganun. Si Nanay Michelle ang isa sa mga nagpapaalala sa atin na ang mga ina ang ilaw ng tahanan. Ang kanyang pagpupursigi at ngiti na dala sa araw-araw ay siyang nagbibigay ilaw sa kanyang pamilya at sa mga taong tumatangkilik sa kanyang mga panindang merienda. Ngayong Mother's Day, sabay-sabay nating bigyan ng pagpupugay ang mga nanay at ang mga tumayong nanay sa ating buhay. Ito si PIA SLU Intern Tricia Batoon para sa PIA News, Cordillera. Alam mo, bilib talaga ako sa lahat ng ating mga nanay dahil gagawin talaga nila lahat para sa pamilya. Tama, sila yung mga taong kahit pagod na sa mga buhay-buhay, lahat ay kakayanin para sa kanilang mahal sa buhay. Tama ka dyan, Arn. Kami po dito ay bumabati sa ating mga magigiting na ina ng Happy Mother's Day. And maraming salamat din pala sa patuloy na pagsabaybay sa aming iNews. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region, at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako si Arn Marie de la Cruz. At ako naman po si Jairus Gabriel Cordinoza. Naimbag Amalam.